Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po kahit maulan at alam natin mayroong ibang lugar na mas matindi pa yung ulan na dinaranas ngayon. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na bilang panimula natin ngayong umaga ay atin po silang ipanalangin. Gayun din po ay pasalamatan pa rin natin ang Diyos natin na siguradong kasama natin sa kabila ng kalamidad, sa kabila ng anumang sitwasyon o paghihirap o struggles natin sa buhay natin. Manalangin po tayo. Bigyan ko po kayo ng ilang sandali para manalangin tayo ng sabay-sabay. Ama namin Diyos na kapangyarihan sa lahat. Una po kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Dahil kami ay nagpapasalamat for you are the God who calms the raging seas. Ikaw rin, Panginoon, yung nakapagbibigay ng kapayapaan, ng comfort sa panahon na kami ay may mga dinaranas. Partikular na po ang aming bayan ngayon, Panginoon, dahil sa bagyo. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang may kontrol ng lahat, kaya pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga kababayan, Panginoon, na sa iyo kumapit bilang aming buhay na pag-asa. At magkaroon sila ng assurance sa kanilang puso na kasama kanila, Panginoon. Ikaw yung tutunaw sa bagyong ito. Paalisin, pahihinain mo ito, Panginoon, nang sa ganon ay hindi makapanunsala ng gusto. Gayon pa man, Panginoon, maraming salamat dahil sa kabila ng lahat ng ito, ikaw ay nananatiling tapat at mabuti. Hindi po yun kailanman nagbabago. Hindi ka po nagbabago. Maraming salamat po sa kasiguraduhan ng ito, Lord. Ngayong umaga, Panginoon, marahil ang bawat isa po sa amin ay may kanya-kanya rin dala na mga intindihin, mga bumabagabag sa aming mga puso at isipan. Pero tinataas namin lahat ng ito sa iyo, Lord. Ikaw maghari sa aming mga puso, sa aming isip. Talagang, ikaw lang yung tingnan namin sa mga panahon ito. Masaya man kami, maluwag ang pamumuhay, o naghihirap man at dulo sa Panginoon. Ikaw ang Diyos namin na tapat. Ikaw ang Diyos na kumakalinga sa amin sa lahat ng pagkakataon. And thank you, Lord God, for you are our faithful and good God. Ngayong umaga po gusto namin itaas ang iyong pangalan, Lord. Gusto namin na mag-focus sa iyo, Panginoon. Ayaw namin isipin yung mga alalahanin namin. Gusto lang namin pasalamatan ka dahil worthy ka sa lahat ng pagpunin ko, Lord. Salamat po. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Bago po tayo tuluyang umawit, alam ko excited ang lahat. Pero gusto ko pong tanungin ang bawat isa sa atin at tanungin din natin yung sarili natin. Kung kailan ba tayo dapat nag-worship kay God? Is it only
only kapag things are going well, o kaya masaya nga kayo, alual sa buhay, or yung feeling mo blessed na blessed ka, or nasagot talaga ng Panginoon yung prayer mo kasi pabor yun sa kung ano yung gusto mo. Sa ganung panahon lang po ba tayo dapat nag-worship? Sabi po sa Bible, sa Psalm 34:1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Hindi po sinabi na sometimes, hindi sinabi na only when I feel it, or only when I like it. Pero it says, at all times. Dahil yung worthiness niya to be praised ay hindi nagbabago. Even yung mga circumstances natin pabago-bago. And even si Jesus, pinakita sa atin yung example na yun sa Matthew 26:30, yung right after po, yung Last Supper, kahit alam niya na siya ay mabibetray, siya ay ma-arrest, and he will be crucified, he still sang a hymn with his disciples. So kung siya alam niya na meron siyang pagdaraanan, meron siyang mabigat, or ipapako siya sa krus para wala namang mas bibigat pa doon, ay nagawa niyang bawi, nagawa niyang magpuri. Paano pa po para sa atin yung ba? At ang pagpupuri, ang worship po, ay isang act ng obedience, hindi ng emotion. Hindi na mabase ang worthiness ni God para sa ating mga papuri, dahil sa ating mga nararanasan or nararamdaman. And today is a good day, kahit po maulan. And we will rejoice and be glad in it, hindi po ba? Ngayong umaga po, magsitahin tayong lahat, kumawin tayo sa Kanya.
tayo munang makaupo sa bangko na po niya. God is here. Sasabihin niyo po na, God is here? Yes. God is here, sasabihin niyo. God is here? God is here. God is good? God is faithful. Ayan. Kailangan tayong magkaisa, no, sa pananalangin. Basahin ko muna po ang awit, 18, talatang 1 hanggang 2. O Yahweh, ikaw ay aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Manalangin po tayo. Aming Ama na nasa langit, kami ay dumudulog sa iyo ng may pagsamba at papakumbaba. Ikaw ang may kapal ng langit at lupa, at ang bawat may hininga ay iyong nilalang at kinakalinga. Mula sa iyong salita, ang mundo ay sumibol. Mula sa iyong kamay at hininga, ang tao ay iyong nilalang. Ang iyong kapangyarihan ay kahanga-hanga. We acknowledge your authority, your dominion, your sovereignty over our country, the world, and the entire universe. Lord Jesus, you spoke to the wind and it died down. The raging sea calmed down at your command. As we face this strong typhoon, we plead before you, Lord, to come to weaken the storm. O Lord, cover us with your caring hands. We seek refuge in your mighty presence. Shield our country from the strong winds, the heavy rains, and destructive floods. You are greater than any storm. Cause the government and the communities to work together in preparation for the coming typhoon. Enable the LGUs and the leaders to have concrete plans for evacuation, relief, and rescue operations. Ngunit sa kabila po nito, pagkatapos ng mga unos, dalangin po namin na matutunan ng aming pamahalaan ang mga namumuno na magkaroon ng tamang pamamahala sa mga infrastruktura. Ituwid niyo po, Panginoon, ang pamamahala sa mga flood control projects. Ikaw rin po, Panginoon, ang mag-udyok sa kanila na pangalagaan ang aming kabundukan, ang mga anyong tubig, upang ang mga buhay ay maligtas at mabigyan ng proteksyon. We trust in your protection, O Lord. You are our safe place and comforter. Panginoon, kinikilalan namin ikaw ang aming kanlungan sa iba't ibang unos sa buhay. Dinudulog namin ang pagpuksa sa laganap na katiwalian, pandarambong at kasinungalingan sa aming pamahalaan at lipunan. Magkaroon nawa ng tunay na pagpapahayag ng katotohanan na magbubunga ng pananagutan ng mga salarin at pagbabalik ng kayamanan ng bayan. Magpabagabag nawa ang konsensya ng mga may sala at humantong sa pagsisisi, pag-amin at pananagutan sa kanilang mga ginawa. Panginoon, nawa hindi mabaon sa limot ang korupsyon, kaugnay ng mga infrastruktura, pagmimina at iba pang proyekto ng gobyerno. Bagkus, igawan mo po ang karampatang hatol sa mga tunay na salarin at mapigilan ang pagpapatuloy ng korupsyon sa aming bansa. Umaasa kami, Panginoon, sa iyong katarungan. O Diyos na aming kalakasan at karunungan, hubugin mo po ang iyong mga anak sa wangis ni Kristo, sa pangunguna ng banal na Espiritu. Baguhin mo po kami mga tagasunod ni Kristo. Kami ay marupok at makasalanan. Maraming salamat, Ama, dahil sa iyong dakilang pag-ibig, kami ay tinubos mo mula sa kasalanan, inahon mula sa kamatayan, at hinirang mong mga anak. Napakayaman ng iyong biyaya. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pagbibigay ng buhay upang kami ay humarap na banal sa harapan ng Ama at magkaroon ng walang patid na kaugnayan sa Kanya. Patuloy kang namamagitan sa amin. Wala kaming dapat katakutan dahil Ikaw, Jesus, ang aming punong pari, kaagapay namin sa pagdulog sa Ama. We have the confidence to come before the Father in heaven because Jesus is our mediator. Thank you, Lord, for offering your presence. May we seek you and listen to your voice every day. May we follow you and submit to your Lordship.
Maraming salamat sa Banal na Espiritu na gumagabay sa amin upang makapamuhay ayon sa kalooban at kautusan ng Diyos sa gitna ng madilim at magulong kapaligiran. Magsilbi nga kaming mga ilaw at asin sa aming pamilya, paaralan, opisina, iglesia at komunidad. Ilagay mo po sa aming puso ang pagtalikod sa tukso at kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, mawaksi ang makamundong pagnanasa at aming pagmamataas sa iyo. Pag-ingatan mo po kami sa paninindlang ng dyablo sa araw-araw. Nawa lahat kaming naglilingkod ay umaasa lamang sa iyong kapangyarihan at hindi sa sariling kakayahan. Patuloy pong dumaloy ang karunungan at katuwiran ng Diyos sa aming mga namumuno sa aming iglesia, nangunguna at kasapi sa mga small groups at iba pang ministries, at pagtatalaga ng mga elders at deacons sa susunod na taon. Nawa mapakinggan ng mga nominado ang iyong tinig at tumugon sila sa iyong tawag. Raise up available, faithful, trustworthy, and responsible kingdom workers for your glory. Buksan mo po, Panginoon, ang puso at espiritu namin. Nawa hayaan namin manguna ang iyong espiritu sa pagpapahayag at pagsunod namin sa iyong kautusan, sa aming panambahan, sa pag-aaral ng salita mo, sa pananalangin, sa pag-fellowship, sa aming layunin sa buhay. Nawa, Panginoon, kami maging instrumento mo ng kaligtasan ng aming mga kababayan. Dumaloy sa amin ang katwiran mo upang ang kasakiman at kauhawan sa kapangyarihan ay mawaksi ng mga Pilipino at sundin ang kalooban mo. Purify our hearts and minds, O Lord. Make our hearts undivided, serving you only the one true God. May God's love, grace, holiness, and justice be reflected and shared to the people we interact with. May we serve God and people with dependence on His limitless power and abounding grace. Heavenly Father, your abiding presence reassures us that you are with us. You sustain us and you give us strength and hope amidst the calamities and political chaos we experience. Under your wings we are safe and secure. May you be exalted in the seasons of mourning and joy. You are our hope and peace, our sovereign God. At tinuloy ni David ang kanyang pagpuri sa awit 18. Ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ang kalasag ng mga umaasa at naghahanap ng kanyang kalinga. Si Yahweh lamang ang Diyos na tunay, tanging Diyos lamang ang batong tanggulan. Ang Diyos na sa akin nagbibigay ng lakas, sa daraanan ko'y siya'y nag-iingat. Buhay si Yahweh, Diyos ko tagapagligtas, matibay kong mukhog, purihin natin lahat. Sa pangalan mo ni Jesus, Amen. Sabi po sa panalangin, buhay si Yahweh. At dahil po siya ay buhay, ang ating pag-asa rin po ay buhay. Kaya kahit may pagdurusa, may dahilan pa rin tayo para magalak. At sa pag-awit din po natin ang kasunod na awit, paalala po nawa natin na kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin. We were once lost, separated, covered ng kasalanan. But through His precious blood, we have been forgiven and redeemed. Yung tinawag pa nga niya tayong kanyang mga anak. So magsitayo po tayong lahat, patuloy tayong umawit sa ating buhay na pag-asa sa ating Diyos. So rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out
Yes, Lord. Glory to your name, Lord. At kami po ay patuloy na magpapasalamat dahil ikaw ang aming buhay na pag-asa, ang aming buhay na Diyos magpapagaling. I
excited na kaming marinig ka, Panginoon, sa pamamagitan ni Pastor Joel. Buksan mo kung maigi ang aming mga puso, ang aming mga tenga. Talagang namnamin namin ang bawat salita na manggagaling sa iyo. Salamat po sa pagkakataon na ito para pagpurihan ka, pasalamatan ka, itaas ang iyong pangalan. Sa iyo po lahat ng pagpuri at pasasalamat, Lord God. Sa tanging pangalan ng aming Diyos na buhay na si Jesus. Amen. Muli po palakpakan natin ang ating Diyos. Kasama po tayo sa iyo. Ito po si Pastor Joel para po sa akin. Good morning. Sound ba ako? Kailangan may upo. Good morning. Salamat muli sa opportunity sa pag-fellowship sa inyo. Salamat sa invitation. Alaala ko yung first time ako nag-preach dito, sinabihan ako na pag sumubra ka, pastor, sa time limit, may pipindutin daw, tapos mahulog ako dun sa... Hindi makalimutan yun. Nalaman ko na wala palang pindutin. Alala ko tuloy. Meron ako kaibigan na missionary. In-invite siya sa isang graduation ceremony. And he was invited all the way from Germany. Bago siya pumakyat sa pulpito, sabi sa kanya, Pastor, 20 minutes lang ha. Pag-akyat niya, sabi niya, you invited me all the way from Germany and then you will tell me it's only 20 minutes? So he spoke for 20 minutes and 1 hour. Galit siya. Anyway, salamat muli sa inyong invitation sa akin. Today, I am 72 years old and 1 day. Amen. Gusto ko mabuhay hanggang 100 in this health, in this strength, in this health, and in this attitude. So, samahan niyo ako ipag-pray. I am encouraged na marinig si Erica na parang gusto na sabi ko kay Mercy, parang gusto na ni Erica mag-preach. Siguro dapat pa-preach na yung mga babae dito. Oh, yes, di ba? Walang gender bias. Yeah. Anyway, gusto ko manalangin bago tayo magpatuloy. Let's pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan sa amin. Papasalamat kami, Panginoon, sa misteryo ng inyong plano sa aming buhay. You have given us life today and everything that we need. You have given us strength and good health. And you even give us this freedom to assemble sa pagsamba sa inyo sa gitna, Panginoon, ng masamang panahon. Lord, salamat po sa kabutihan ninyo sa amin. Salamat sa plano ninyo at patuloy ninyong plano sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa kay Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Salamat sa kanyang katotohanan na available sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gagawin ninyo sa amin sa umagang ito sa aming pag-fellowship. Itong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pag nagpunta ako sa isang church, tapos ako mag-preach, tapos makita ko yung hindi full pack ang church, parang may nag-shift sa loob ko, parang gusto ko umupo, tapos mag-small group. Siguro pwede ko rin magawa yan ngayon, kahit nandito ko sa taas. Basahin ko sa atin ang passage is in 1 Peter chapter 1, ang binigay sa akin. 1 Peter chapter 1 verses 1 to 9 ang binigay sa akin. Excuse me. Mula kay Pedro, isang apostol na Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto,
Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na nagmamana tayo ng kayamanan di nasisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na kahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y pupurihan, dadakilain, at parangalan sa araw na mahayag sa Jesucristo. Hindi ninyo siya nakikita, ngunit siya'y iniibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y umaapaw sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Ang binigay sa akin na tema ay nagdurusa ngunit nagagalak. Nagdurusa ngunit nagagalak. Bakit kaya? Baka naman ang kanilang pagdurusa ay kaunti lamang, slight lang. Baka naman meron silang problema sa pag-iisip. For example, may mga tao kasi nag-i-enjoy ng pagdurusa. Diba? Yung mga masokista. May mga tao kasi na kahit may pagdurusa, parang manhid. Because they are on that stage. Nasanay na para sa kanila ay normal na yun na pamumuhay na may pagdurusa. Baka sila mga tao na nasa denial mode. Na kahit may pagdurusa sa buhay nila, dinideny nila. Noong 1911, may isang tao na si Joe Hill, inakusahan niya tayo ng mga Kristiyano na ang ating attitude daw ay a pie in the sky, in the sweet by and by. So, pinabaliwala natin yung kapighati ang pagdurusa dito kasi ito, punta naman sa langit eh. So, parang nag-shift ang isip, hindi sa present, hindi sa kasalukuyan ng isip, kundi yun sa nag-i-escape. Nag-i-escape sa langit. There are Christians who endure abuse of them in exchange for blessing in heaven. Mayroon ako kinakounsel na isang pastor, lagi lang mayroon siyang problema kasi ang pag-iisip niya na kailangan niya muna magdurusa bago siya i-bless ng Diyos. Kailangan niya muna makaranas ng pagdurusa kasi hindi daw ang Diyos magbibigay sa kanya ng blessing kung hindi siya nagdurusa. So, nakasakay kami sa bus mula sa Siniluan papunta dito sa Maynila. Ginamit ko yung oras para mag-counsel sa kanya. Pero bakit? Ang sabi dito, nagdurusa ngunit nagagalak. Ano ba ang sitwasyon ng mga kongregasyon ni
Apostol Pedro. Tingnan natin sandali, mga kapatid. Tumakbo sila palayo sa kanilang mga bahay sa Jerusalem dahil sa pag-uusig ng emperador na si Nero. At ngayon ay sila nakakalat sa isang lugar na tinatawag ngayon ay Turkey, mga 1,000 kilometers siguro, more or less, mula sa Jerusalem. Tumakbo sila kasi inuusig sila eh. So they ran away. Ang Neronian persecution ay, alam natin, karamihan sa atin, ang ginagawa ni Nero, tinatali sila sa pusti, tapos buhusan sila ng oil, tapos sindihan. Light sila para sa parties, ang mga Christians. Tapos, pinapakain sila sa mga leon. At sila ang ginsisi, sinunog ni Nero ang lugar, tapos ang ginblame niya ang mga Christians. Yun ang kanilang kalagayan. Hindi basta-basta ang kanilang pagdurusa. Iniisip ko sa habang ko ginagawa ito ay, paano ito maging relevant sa amin? Hindi naman kami nakakaranas ng ganito. Pero alam nyo, ibang klase ang ating pagdurusa. Sila ay tinuturing na mga delikado na kulto ng pinakalaking relihiyon sa kanilang lugar, the Judaizer ang relihiyon ng mga Hudyo, at tinuturing din sila na delikado na kulto ng mga Romans, ang mga tao na nagsasakop sa kanila during that time. Bakit? Dahil sumasamba sila sa isang tao na convicted criminal. Inako sa cross bilang convicted criminal. Sinasamba nila yon. At ang isang problema nila, ang mga Romans kasi may sinasamba din. Si Caesar, ang kanilang emperador. Naniniwala sila sa pagkabuhay muli sa mga patay. At ang isang sekta ng mga Hudyo, ang mga Sadducees, hindi naniniwala sa resurrection. So kontra din sila ng mga Sadducees kasi ang Sadducees na denominasyon ng mga Hudyo hindi naniniwala na bubuhay uli yung tao sa patay. Ano pa? Ang kanilang founder na si Jesus Christ, he criticized the most conservative group sa panahon nila, which is the Pharisees. Ang pinakamalaking denominasyon sa panahon nila, yun ang tinutukan ni Jesus na kanilang sinasamba na sinisira at tinutuwid ni Jesus ang pinakamalaking grupo. At si Jesus, nagtataka sila dahil hindi niya kinukontra yung Roma kagaya ng ibang Hudyo. Kaya nung tinanong siya, is it lawful to pay taxes to Caesar? Kasi pag sinabi niya na hindi dapat magbigay ng taxes kay Caesar, mapapanig siya sa isang grupo na tinatawag na zealots, na they are rebelling against the Roman Empire. So ang dami nilang kalaban. At pumupunta si Jesus sa templo, samantala may isang denominasyon ng mga Isinis na ayaw na magpunta sa templo kasi para sa kanila, madumi na ang templo. So, hindi basta-basta ang kanilang pagdurusa, ang kanilang persecution. It was very, very real. At bakit sila pinapersecute? Kasi ayaw nila i-deny na si Jesus ay Diyos at kanilang tagapagligtas. Pag tinanong sila, kung naniniwala sila na si Kristo Jesus ay anak ng Diyos, namatay at nabuhay muli, they said yes. At pag sinabi sa kanila na kailangan nila bitiwan ang pananampalataya na yun, hindi nila ginagawa. And so they are persecuted dahil pinamumuhay nila ang kanilang pananampalataya. Ang kanilang pananampalataya ay hindi lamang nasa isip nila. They live it out. Isip ko minsan sa panahon natin, mayroon ngayon umiiral dito sa Pilipinas, nandito na daw yung pag nagtayo ka talaga na si Jesus Diyos, ay ang labas mo ay yabang mo. Magpupunta ka sa langit pag namatay ka? Yes, I'm going to heaven. Ang yabang mo. Paano kami?
Hindi kami naniniwala. Andito na pala. Sabi sa akin ni Jim Welchel, yung isang professor sa IGSL, sabi niya, nandito na sa CCF mismo. Sabi niya, sa Ateneo, pumunta ka sa Ateneo, mayroon na gano'n na ayaw nila maniwala sa gano'n klaseng pananampalataya. Pero gano'n mga kapatid, ang sitwasyon ng mga kongregasyon ni Apostol Pedro. Nagdurusa sila. At nagdurusa sila dahil papatayin sila. Papatayin sila sa kanilang pagtayo, panindigan sa kanilang pananampalataya. At ang kanilang pananampalataya kasi pinamumuhay nila. They are not Christians only during Sundays or prayer meeting. Pinamumuhay nila ang kanilang pagka-Kristiyano 24/7. Pag nakilala lang sila na Kristiyano, they are already marked. May ano na sa kanila, may banta na sa kanila. May dalawang klaseng kapighatian o pagdurusa sa Christian life. Sa 1 Peter chapter 2, 19-20, makita natin na mayroon tinatawag na deserved suffering at mayroon undeserved suffering. Ang deserved suffering, pag gumawa tayo ng kasalanan o isang krimen at nahuli tayo, we are going to be punished. Pero may isang klaseng suffering na kahit wala kang ginagawa na masama, nakakaranas ka ng pagdurusa. At yun ang kanilang nararanasan. They were experiencing undeserved suffering. They were experiencing undeserved suffering. Ang pagdurusa na hindi dapat dumating sa kanila dahil wala silang ginagawa na masama. Yung kausap ko na isang tao doon sa ginatinan ko na conference sa San Pablo, ang kanyang anak na ngayon ay 27 years old na, sabi niya, Pastor, namatay ang kanyang nanay ng anak niya nung ang bata ay is only 10 years old. So siya ang nagbalita sa bata na namatay ang kanyang nanay. Lumalabas na yung bata, ang buong mundo niya ay nakasalalay sa kanyang nanay. At sabi niya, Pastor, she is under depression mula nung namatay ang kanyang nanay hanggang sa ngayon. Sabi ko, anong klaseng depression? Sabi niya, nawala na siya ng drive sa buhay. Wala na siyang ambisyon. Nakaka-function siya every day, pero yung kanyang desire na mag-achieve ng mga bagay na maganda, wala na. 27 years old. At naawa ako kay Pastor kasi wala naman siyang ginawa na masama, kundi namatay yung asawa niya dahil may cancer sa breast. Wala siya magawa. But nagdurusa siya ngayon dahil ang kanyang anak ang naapektuhan ng pagkapatay ng kanyang asawa. Ang isang kausap ko doon sa conference ay matagal ko ng kaibigan na pastor. Namatay ang kanyang asawa mga a year ago, breast cancer din. At pag nag-uusap kami privately na kami lang, sabi ko, so kamusta, how did you take the death of your wife? Sabi niya, Pastor, ang dami kong sinisisi sa sarili ko, hindi ko nagawa sa asawa ko, namatay siya. Wow. Pag tiningnan mo lang kasi ang mga tao, akala mo wala silang suffering, wala silang pagdurusa. But when you sit down with them, and they open up their hearts, makita mo na mayroon silang dala-dala. And karamihan noon ay undeserved suffering. Wala silang ginawa na masama, and still mayroon silang pagdurusa. Sabi ng anak ni Pastor, sabi niya, bakit pa ako mabuhay? Wala na si Mami. Can you imagine that? Nawalan siya ng drive sa buhay. At para sa kay Pastor Danny, that is undeserved suffering. Wala siyang ginawang masama. Kagaya ito ang mga kongregasyon ni Apostol Pedro
They just believe that Jesus Christ is God and He resurrected from the dead, and now they are being persecuted. Hindi ko alam sa inyo kung ano ang inyong sitwasyon, but that is the situation of these believers. Nakaranas sila ng pagdurusa kahit wala silang ginawa na masama sa batas ng gobyerno at sa ibang tao, sa mga Hudyo na kapwa nila mamayan. Mga 5 months ago, meron akong ginawang ministry na sa ngayon, I am under persecution sa ating kapwa mananampalataya. And hindi ko maintindihan. At nag-away kami ng Diyos. Dahil, Lord, I did not do anything wrong. Sa totoo lang, I gave my best. The best na alam ko sa paggawa ng ministeryo. At ang nangyari, I was persecuted. Hanggang ngayon, mga 5 months ago na siya, pero nandyan pa rin yung bigat sa loob. Nandyan yung confusion ko, bakit? Lord, why did you allow this? Nag-aaway kami ng Diyos kasi, Lord, I have not done anything wrong. Ginawa ko ang pinakakaya ko gawin sa isang tao. And this is what I get? Sabi sa akin ng Panginoon, di ba magaling ka? You love people so much. Gusto mo magtulong sa mga tao? Because you're a pastor, you know a lot of truth, you know a lot of things to help them. Let's try this one. And yung kaso na yan ng pastoring and mentoring, nag-demand that I gave everything I know at kaya ko as a pastor and a mentor. And it has given me a lot of life. Nag-grow ako sa aking pagkatao, sa aking pagkapastor, sa aking pagkaasawa ng aking asawa. I grow so much. And then sa isang idlap, everything turned upside down. Lord, bakit ginanon ako ni pastor? Kaibigan ko siya for a very long time. Sabi ko, yun ba nangyayari pag isang pastor naging bishop? Pero hindi siya ganon dati. Hindi pa siya bishop, hindi siya ganon. Because we have been working together for a very long time. And yet, he persecuted me. And I don't know why. And dala-dala ko yan hanggang ngayon. I don't know hanggang kailan. Pero dito mga kapatid, ang mga believers na ito, ganon din sila. Pag tinignan nila ang kanilang sitwasyon, they do not understand why that is happening to them. And how does God want them to face their undeserved suffering? Paano gusto ng Diyos harapin nila ang kanilang undeserved na pagdurusa? Ang gusto ng Diyos na gawin nila is by looking at their suffering from God's bigger and wider and greater plan. Ang ginagawa ng Diyos sa verses 1 to 9, nagguguhit ang Diyos. God is painting a picture na napakalawak. Tapos kasama doon sa picture na yan, ang kanilang pagdurusa. Aywan ko sa inyo, no, kung nakaranas kayo noon, sa mga seminars. There was a seminar, minsan may seminar na binigyan ng teacher ang mga tao ng isang blank paper, kagaya nito. Tapos, sa blank paper na yan, may isang dot. Isang dot somewhere sa paper. At tapos sabi ng professor, gusto ko magsulat kayo ng essay tungkol dyan sa papel na yan. Magsulat kung anong na-reflect nila doon sa papel na blanco na may isang dot. So nagsulat sila lahat pagkatapos ng 1 oras yata. Lahat sila na binigyan ng papel, nagsulat tungkol sa dot. Nagsulat tungkol. Ang dot ay maliit lang eh. Parang pinhead.
Parang ulo ng pin. Halos lahat sila nagsulat tungkol sa pin. Sabi ng professor, lahat sa inyo sumulat tungkol sa dot. No one wrote about the wider space sa loob ng papel. Yun ang ginagawa ng Diyos, mga kapatid, dito sa mga believers ni Peter. Binibigyan sila ng Diyos ng wider picture. At ang wider picture is not about their pagdurusa. It's about the goodness and the grace of God. Sa lawak ng plano ng Diyos, napakagandang plano na nag-extend from eternity past to eternity future. Mayroon isang dot, may pagdurusa. And that is the picture na gusto ng Diyos i-paint sa kanila. God wants them to look at their suffering from His view of reality. Kung paano ng Diyos tinitingnan ang realidad. Isang realidad na nagsisimula even before they were born and will go on after they all die. Yun ang picture na ginagawa ng Diyos dito sa 1 Peter 1, 1-9. Ang larawan na ginuguhit ng Diyos, nagsisimula nung hindi pa sila pinanganak. In fact, bago palikhain ang sanlibutan hanggang sa katapusan ng mundo. Yun ang picture sa verses 1-9. And nandyan ang lawak ng plano ng Diyos na binigay ng Diyos sa kanila to the Apostle Peter at binibigay ng Diyos sa atin, sa ating Christian life. Mayroon 7, mga kapatid, na katotohanan na realidad sa Christian life na gusto ng Diyos ibigay sa kanila at sa atin ngayong umaga. Sa verses 1-9. Sabi niya sa verse 2. Look at your Bibles if you have your Bibles. Sabi niya, the first one is in verse 2. Excuse me. Kayo'y pinili ng Diyos. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula't mula pa. You are chosen. You are elect according to the foreknowledge of God. Yun ang sinasabi ng Diyos sa atin at sa kanila. Alam ng Diyos in advance ang ating buhay at ang ating decision at ang ating kapasidad sa buhay. At ang ibig sabihin, mga kapatid, ang buhay nila at ang buhay natin, hindi siya random. There are no accidents in the Christian life. Salita na pinili. Ang ibig sabihin ng Diyos, ang buhay nila at ang buhay natin ay may tiyak na plano. Pinili ng Diyos. We are God's elect. At hindi lamang yan. Ang pangalawa, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula't mula pa. Pangalawa, at pinabanal ng Espiritu Santo. The English word is sanctification. They are being gradually made holy by God's Spirit so that they can obey God sa gitna ng kanilang pagdurusa. Pinili. Pinili. Nung sa Bible school ako, ang 20 sa amin ay lalaki, ang 20 babae. So, ang aking asawa ngayon, si Mercy, ay isa siya sa 20. Pinili ko siya. Out of the 20. Pinili ko siya. Pinili ka ng Diyos. May plano ang Diyos sa buhay mo. Kahit kagaya dito sa mga congregation ni Peter, nagdurusa sila. God is telling them, you are elect. Pinili ka.
So ang kanyang ibig sabihin, kapatid, there are no accident in the Christian life. There are no accidents in the Christian life. Yung nangyari sa akin na kinikwento ko kanina, it's not an accident. Kaya lang hindi ko maintindihan ngayon kung ano ang purpose. Pero ako nakikita ng mga purpose sa akin, sa marriage ko, sa kay Mercy. Pero hindi ko pa makita ang buong picture. Sabi ng isang Christian na nabasa ko, sabi niya, huwag mong pilitin na sagutin ang mga tanong mo sa mga pagdurusa na hindi mo maintindihan. You love the question and you leave the question. Ang iyong pagtataka. You love the question and you leave the question. Sabi niya, maybe someday you will find yourself leaving the answer. Wow, ganda. No. Huwag mong pilitin daw. Huwag natin pilitin kung ano ang sagot. Just accept it because you are elect. God has a plan for your life. Pangalawa, we are being gradually made holy by God's Spirit so that we can obey God. We are being sanctified daily. Araw-araw, oras-oras, pinapabanal tayo ng Diyos. Pinapabanal tayo ng Diyos. Mga kapatid, ang hamon dito kasi sa mga bagay na ito, na elect tayo tapos pinapabanal tayo ng Diyos, we are being invited by God to a life na tinatawag nila sa English na contemplative life. Ang contemplative life, yung binabasa mo kung ano nangyayari sa buhay mo, what God is trying to do in your life, at susundan mo yun. Hindi na pangunahan mo ang Diyos sa buhay mo, kundi sundan mo siya kung anong ginagawa niya. So you pray to God, Lord, what are you doing? Sa akin, kahit hindi ko naintindihan yung nangyari sa akin, somehow, makakooperate ako sa Diyos. I have to forgive the person na nag-persecute sa akin. I have to pray for him. I have to always ask the Lord, Lord, bakit ganito? So, that is the contemplative life. Tayo kasi mga kapatid na mga Christian. I have been a Christian for a long time. 12 years old pa lang ako, Christian na ako no? Napansin ko sa atin, marami sa atin, we are so busy doing things for God, parang wala na tayo time to find out what God is doing in our life. Kahit subukan nyo, you try to mag-inventory kayo sa buhay nyo sa isang araw o sa isang linggo, mas marami tayong time to think what I will do for God instead of stopping and pausing what is God doing in my life. Kasi dami kasi expectation, no? At gusto natin ang affirmation. Pag nakagawa tayo sa Diyos, gusto natin palakpakan tayo, tapos purihin, oh, galing. Kaya lang, the Christian life kasi is not only doing for God, is only giving time na basahin, what is God doing in my life? Anong ginagawa niya sa akin? Bakit ko tinuturo yung mga kapatid? You know why? Si Jesus Christ kasi, nung nandito siya, that is one of His practices. At ginagawa niya yun on a regular basis. Minsan, ang kaharap ni Jesus ay 5,000. Ang congregation niya, mega church 5,000 people. 5,000 people, lalaki lang yon. 5,000 people na hinaharap ni Jesus, bigla lang siya alis. Pupunta siya sa bundok upang maging alone with God the Father. One time, sabi ni Peter, everyone is looking for you, hindi ka namin makita. Grabe siya magtago. Kasi gusto niya talaga makinig sa God the Father. Ginagawa ni Jesus yun. He is not only doing things, sabi niya sa John 5:19. Sa John 5:19, sabi ni Jesus, the Son can do nothing by Himself. He only watches what the Father is doing, and what the Father does, the Son also does. John 5:19. Practice ni Jesus yun regularly.
at irregularly. Pag sinabi ng God the Father sa kanya, hey, usap tayo, iwanan niya lahat. Iwanan niya lahat. At mag-uusap sila. Mag-uusap sila hanggang madaling araw. At pag napansin mo yung mga passage na yan, pagbaba niya, mayroon siya mga desisyon na ginagawa. Ang isa niya desisyon na ginagawa, nagpili siya ng 12 disciples, 12 apostles. Isang beses, pagbaba niya, sabi niya, alis na tayo. Samantala, ang dami-daming tao doon sa lugar na yun. Sabi niya, lipat tayo sa kabila. I think nakakakuha siya ng direction sa Father pag nag-usap sila. So, hindi siya bara-bara. He always takes direction from the Father. Dahil alam niya na mayroon specific at detalyado na plano sa kanyang buhay at sa atin din. So they are elect, pangalawa, they are being gradually made holy. Pinapabanal sila ng Diyos. Pangatlo, sabi niya, sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan, grace and peace. Dalawang bagay sa last part ng verse 2. Grace and peace. Ang sabi ni Pedro sa mga congregation niya at sa atin, ang buong buhay Kristiyano ay biyaya ng Diyos. Everything is the grace of God. It is not our right. It is not an entitlement. All is God's grace. Napansin ko ngayon, yung mga maraming young people natin, ang kanilang mentality ay entitlement. Para sa kanila, kailangan mayroon akong ganito, kailangan ginagawa niyo to sa akin because I deserve it. And that is a very, very big problem. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Our young people mayroon silang mentality na entitlement. Dapat, mayroon ako nito, dapat gawin niyo to sa akin because wala lang. Kasi hindi lang naintindihan that life is grace. Ang buhay ay biyaya ng Diyos. Pag naupo kami ng aking asawa, tapos nag-usap tungkol sa aming dalawa, ang aming mga diferensya at mga mga imperfection. Sabi ko, I really do not deserve this woman. I do not deserve. This woman is the grace of God to me. Kung hindi ang Diyos gracious, siguro matagal na kami nag-split. But life is grace. Lahat ng tao sa buhay natin at lahat ng bagay ay biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. We do not deserve anything. Sabi ng isang pastor, if God will give us what we deserve, we will all go to hell. Kaya sabi niya sa Ephesians 2:8 and 9, ang sabi niya, for by grace you are saved through faith. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang lahat ng ministry opportunities ko is the grace of God. Pati ito. Ang lahat ng opportunities ko sa pagturo ng Diyos, sa mga Bible school na tinuturuan ko is the grace of God. So pag nawala sa akin, okay lang. I don't deserve it in the first place. Pag binigyan ako, thank you. Nawalan ako ng seminary ministry nung 4 months, 5 months ago. Pero ngayon, dumadami naman uli. At sabi ni Ma'am University, ba gusto mo yan? But all is grace. Grace, our life is God's grace. Our life is also at peace with God. Peter prays that God's grace and peace be experienced by his congregation as many times and continuously in their lives. Sabi niya, grace and peace be unto you. Kahit ganun ang kanilang sitwasyon na sila ay pinag-uusig, sabi ni Pedro, grace and peace be unto you. Kasi hindi na sila kalaban ng Diyos.
Hindi na nila kalaban ang Diyos. They are at peace with God. Mga kapatid, ang tanong sa atin dito, is our life peaceful with God? May kapayapaan ba ang ating relasyon sa Diyos on a daily basis? Ito ang ating mga sukatan ng Christian life natin. Tinitingnan ba natin na ang lahat ng tao at lahat ng bagay sa buhay natin ay biyaya ng Diyos? At mayroon ba tayong kapayapaan no matter what happens? Grace and peace be unto you. Ang pang-apat, mga kapatid, ay nandoon pa rin sa verse 3. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan ng panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Resurrection life. We are born again to a living hope. The living hope is the resurrection life. Ang ating buhay ay hindi na siya normal na buhay. It is the life that Jesus lived after He resurrected from the dead. At yun ay isang buhay na pananampalataya. Kagaya kay Jesus, the life that we have right now ay isang buhay mula sa mga patay. At hindi na tayo babalik doon. But the challenge to us, are we living the resurrection life? Ang ating baisip ay laging nakatutok sa mga things in heaven o sa mga bagay lamang dito na temporary sa buhay. Kailangan natin minsan, mga kapatid, suriin natin sarili. Ang nag-occupy ba ng ating mind most of the time? At ang priority ba natin ang mga bagay na temporal? O ginagamit ba natin, tinitingnan ba natin ang mga bagay na temporally in the light of eternity? Yun ang hamon sa atin. Again, because that is how Jesus lived. Panglima, nasa verse 5. Sabi niya, sa verse 4, Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanan di nasisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa atin. There is a spiritual heavenly inheritance reserved for us in heaven. Yun ang pang-apat. Nakareserba na inheritance sa atin sa langit. Ang sabi ni Jesus, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit kung saan hindi nasisira at huwag dito sa lupa. Inuulit lamang ni Pedro ang sabi ni Jesus. There is an inheritance reserved and kept in heaven for you and for me. Isipin natin sandali yun. How much does it occupy our mind sa isang araw? Pang-anim ay nasa verse 5. Sabi niya, mga kapatid, sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na kahandang ihayag sa katapusan ng panahon. We are being kept alive by the power of God, not by our power, not by the world's power. Kept by the power of God. Mayroon din akong maintenance, 4 yata. Dahil may kailangan i-maintain na level ng blood pressure, sugar. But the temptation, siyempre, lahat natin inaasahan, ang temptation sa atin is to put our trust on those things. Pero sabi dito sa verse 5, we are being kept alive by the power of God. We are kept alive by the power of God. Again, this is an invitation to us to a contemplative life na i-appreciate natin at pansinin natin
how God is keeping us alive daily. Araw-araw. Ang ating kasi tukso, mga kapatid, is to take for granted what God is doing for us. At itutok natin ang ating mga isip kung anong ginagawa natin to preserve our life. At akala natin, tayo ang nagpre-preserve ng ating buhay. No. Sabi dito, we are being kept alive by the power of God. Yung simbahan, yung kapatiran natin sa Batangas, mayroon sila doon isang expression, every gising is a blessing. That we can wake up in the morning is the grace of God. That we can do things that we want to do in the day is the grace of God. Everything is the grace of God because we are being kept alive by the power of God. We are being kept alive by the power of God. So ang lahat na ito na anim, mga kapatid, lahat ng truth, all of these 6 truths are past with a present reality. Noon pa ginawa ang Diyos ang mga bagay na ito, pero sa kasalukuyan, natin ini-enjoy ang mga bagay na ito. Sabi sa Ephesians 1:4, for God has chosen you before the foundation of the world. God has chosen you. Pinili ka ng Diyos bago palikhain ang pundasyon ng sanlibutan. Wow! Ang word ito sa Ephesians 1:4, tapos yung word doon kanina sa 1 Peter chapter 1, verse 2, is the same word. Eklektos. Pinili tayo ng Diyos before the foundation of the world. Nakakilala ako sa Panginoon at the age of 12. From age 0 to age 12, kasama na yun sa plano ng Diyos sa akin. Hindi ko alam sa inyo kung kailan kayo nakakilala sa Panginoon. Pero sabi sa Ephesians 1:4, we were chosen before the foundation of the world. Ibig sabihin, ang plano ng Diyos ay unang-una sa lahat natin na ginagawa. It tells us that God elected us very, very long ago. Napakaganda nun, mga kapatid, i-reflect. Pag-isipin natin na before the foundation of the world, wala pang mundo, no? Wala pang material na bagay. But we were in the mind of God. Ikaw at ako, nasa isip na ng Diyos, and He elected you. Pinili kanya. Can you imagine that? So, ang involved doon, kung paano magkita ang aking mga magulang, paano ako ibuntis ng aking nanay, at dalhin for 9 months, at ipanganak, and now I am 72 years old, and all of that, kasama doon sa pag-elect ng Diyos sa akin at sa inyo. Elect before the foundation of the world. So verse 6, ito ay dapat ninyong ikagagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Wherein you greatly rejoice, refers to this 6th truth. Ang sabi niya sa verse 6, magalak kayo dito sa 6 na bagay na ito. Ano yon? That you are elect, that you are being unti-unti kayo pinapabanal, na kayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, sa kapayapaan ng Diyos, kayo ay may buhay na pag-asa, kayo ay may inheritance, may mana sa langit, and you are being kept alive. Dito dapat kayo maggalak. Kahit sa kasalukuyan, dinaranas ninyo ang sari-sari na kapighatian. Ito'y dapat ninyong ikagagalak. Pagbasa ko nito, mga kapatid, pag-prepare ko, sabi ko, saan ako nagagalak? Saan ako nagagalak sa aking buhay? Sabi dito, dapat ako magalak dito sa 6. Pero most of the time, nagagalak ako sa mga bagay
Dito sa lupa. And I was wrong. Nagagalak ako pag nakapreach ako, pag nakaturo ako sa Bible school, nagagalak ako. Pero sabi pala dito ka dapat magalak. Kung ano ang nagawa ng Diyos sa'yo, hindi ang gusto mo gawin sa Diyos. Baliktad, ang layo. Ang layo. In this, you should greatly rejoice. Dito, sa ginawa ng Diyos at patuloy ginagawa ng Diyos sa atin. Again, mga kapatid, that is an invitation to us to a contemplative life. Yung isang buhay na lagi mong binabasa, what is God doing here in my life? Anong ginagawa niya? Hindi yung anong gagawin ko. At saka Jesus, ang ginagawa ni Jesus ay sang-ayon sa ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Hindi lihis. Hindi lihis. Sa geometry, di ba? Pag dito simula, naglihis ka lang ng ½ inch, pag nagdiretso yan, pagdating sa dulo, ang laki na, no? Pag naglihis ka sa simula, pagdating sa dulo, malayo ka na sa Diyos. So, in this you greatly rejoice. Pero saan yung pangpito na sinabi ko? Ang pangpito, mga kapatid, ay nandito sa verse 8 and 9 in our Bibles. Ang pangpito na gusto ng Diyos ibigay sa kanila, and dito sa verses 8 and 9. Sabi niya sa verse 8, sorry. Hindi ninyo siya nakikita, si Jesus, ngunit siya ay inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan, di kayang ilarawan ng salita, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Ang pangpito, mga kapatid, na gusto ng Diyos na ma-experience nila na realidad sa gitna ng kanilang pagdurusa. Ang pangpito ay walang iba kundi ang presensya, the living presence of the Lord Jesus Christ in their lives. Ang buhay na presensya ni Kristo Jesus sa kanilang buhay. Yun ang pangpito. Ang buhay na presensya, mga kapatid, hindi siya idea lang about it. Hindi lang siya doktrina o teolohiya about Jesus, kundi a living experience na si Jesus ay buhay. Sana lahat tayo dito ngayon umaga, we have that experience. That we can talk to Jesus and Jesus can answer us. Dahil alam nyo, ito mga kongregasyon na ito, mga kapatid, the book of 2 Peter was written about 60 to 70 years after na si Jesus bumalik sa langit. So, ang kanilang henerasyon, hindi talaga nila nakita si Jesus sa laman. They have not seen the historical Jesus. Si Pablo nakita niya. Pero ang hamon ni Pablo sa kanila, kasi pwede mangyari sa kanila na maranasan nila ang buhay na presensya ni Kristo Jesus. That they can talk to Him and He can talk to them. Mga kapatid, I pray na sana lahat tayo nakakaranas tayo ng ganito. Dahil kahit anong alam natin na teolohiya at doktrina, kahit anong ma-memorize natin na Bible, if we do not have this experience that Jesus is alive and we can talk to Him, delikado tayo. Dahil sa lumalabas ngayon ng mga teolohiya at filosofiya, they can erase all our arguments. Pero pag mayroon tayong karanasan na si Jesus ay tunay na buhay at makausap natin, no one can take it away from us. Wala. Sa bahay namin ng Mercy, malayo ang aming neighbors. Tahimik, walang disturbo. Ang sarap mag-usap sa kay Jesus.
and ask Him and tell Him about things that is happening in our hearts, in our lives. Nung nakaranas ako nung kinikwento ko kanina mga kapatid, sabi ng Panginoon sa akin, di ba magaling ka? Di ba you love people so much, you want to serve them because you're a pastor, you know a lot of Bible truth. Let's try this one. Let's try this one, kung kaya mo to. At ang aking experience, parang tinatawanan ako ng Diyos. He's not angry with me, but gusto niya akong hamunin. And when I fail, nakangiti pa rin siya. And He's telling me, I still love you. And I know that you will fail. It's okay. And it's okay. So mga kapatid, yung pangpito, the presence of Jesus in their life, in the midst of their undeserved suffering. They have not seen Jesus in the flesh, but they love Him. They love Him. Kahit hindi nila nakita si Jesus sa laman, they have a living experience of Jesus that no one can take away from them. Wow! They are not seeing Jesus with their eyes, but they believe in Him. They rejoice with a joy, sabi dito, that cannot be expressed in words. Ano sabi niya? Sa verse 8, dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita. The joy that cannot be expressed in words, in language. Yung last time ko sa Bible school, ang aming activity sa aming klase ay I told them to get 2 pages of yellow pad. There were about 11, 12 kami lahat. Bawat isa sa amin mayroon 2 pages ng yellow pad. Tapos I said, put your name on the upper left-hand corner. Tapos sabi ko, ang gagawin natin, we're going to move those paper palibid sa atin. At pag dumating sa iyo yung papel ko, isulat mo kung paano ako nakabless sa iyo. Yung totoo ha, sabi ko ha, hindi yung flattery ha. Yung totoo, kahit maiksi lang basta totoo. So we wrote affirmation sa bawat isa hanggang magbalik ang papel. Mga dalawang estudyante ang nagsabi, sabi niya, Pastor, yung ginawa ng Diyos dito sa akin sa ating klase ay hindi ko ma-express sa words. Wow! Para sa isang teacher, parang bayad na ang buong semester mo. Dahil they really grow in the Lord. And, grabe. Hindi nila alam, they were inspiring me to teach almost every week sa kanilang reflections. At hindi ko rin ma-express ang ginagawa ng Diyos sa akin. Because He was very alive in the class. Sa kanilang reflections, tapos sa aming pagpalitan ng usapan sa klase. Mga kapatid, Jesus is alive. He is living. And we can enjoy Him. Ang suffering na undeserved is a test of our faith, is part of the Christian life. Ang hindi nararapat na pagdurusa ay bahagi ng buhay Kristiyano. It is a part of the Christian life. Gusto ko kayo dalhin sandali lamang sa Philippians chapter 1 verse 29. Philippians 1:29. Sabi niya, verse 29, basahin ko sa inyo sa Tagalog. Philippians 1:29. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang na manalig sa Kanya, kundi magtiis din naman alang-alang kay Kristo. It is given to you not only to believe in Him, but also to suffer for Him. Alam nyo, tagal ko na maging pastor, and I have read a lot of discipleship material.
na ginagamit natin for discipleship. Ang part, mga kapatid, tungkol sa pagdurusa sa suffering ay napakaliit sa ating discipleship material. Liit siya masyado. Parang gusto na lang lampasan. Pero ang undeserved suffering, ang pagdurusa, is part and parcel of the Christian life. Bahagi talaga. At hindi siya dapat hanapin, pero hindi din siya dapat takbuhan o iwasan. Sabi ko kay Pastor, kung anong natatakutan mo sa Christian life mo, ang isa sa ginagawa diyan ay sakyan mo siya kung saan kanya dalhin. Kung anong pain ang dalhin niya sa iyo, sakyan mo siya. Dahil pag hindi ka natakot, tapos harap mo yung kapighatian mo, you will be brought to the presence of Jesus. At doon sa presensya ni Jesus, you will discover that you have nothing to fear. Wala ka dapat katakutan. Because at the end of the tunnel ng kapighatian, andun si Jesus waiting for you to bless you and to release you sa iyong buhay. Sa Acts chapter 5 verse 41, ano ang reaksyon ng mga kapatiran natin sa kapighatian? Sa Acts chapter 5 verse 41. Verse 41, sabi niya, mga kapatid, nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Wow! Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. They feel very proud and privileged that they were able to suffer for Jesus. Sa ating panahon, pag isang Christian ka tapos mayroon kang kapighatian sa buhay, pagdurusa, ang tingin sa'yo ng iba, ano nangyayari sa'yo? Ano ka, abnormal? Dahil ang prevailing kasi na ini-expect ng lahat, pag Kristiyano ka, everything is okay. Everything should be okay. Pag hindi ka okay, you're not okay. Pero dito, sabi ng Acts 5:41, they take it as a privilege and honor to suffer for Jesus. 1 Corinthians 4:10, another passage, sa chapter 4 verse 10 ng 1 Corinthians, sabi niya, mga kapatid, kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo'y naman marurunong dahil kay Kristo. Mahina kami, kayo'y naman malalakas. Hinahamak kami, kayo'y naman pinararangalan. We are fools for Christ, sabi ni Paul. Ang tingin sa amin mga hangal, okay lang sa amin para sa Kristo. So mga kapatid, ang 7 realidad na ito ay mas malaki, mas malawak, mas makapangyarihan kaysa undeserved suffering sa ating buhay. Mas malaki sila, mas malawak, at mas makapangyarihan kaysa kung anuman kapighatian at pagdurusa sa Christian life. There is more good in life than bad. Pero pag ang lahat ng bagay sa buhay natin kasi okay, parang hindi natin pinapansin. We take it for granted. Napapansin lang natin kung mayroong pagdurusa. But the attitude of God for us ay harapin natin ang realidad ng buhay Kristiyano. Gusto natin sa hindi, ang buhay Kristiyano may kasamang pagdurusa. If you stand up for your faith at manindigan ka sa katotohanan na iyong alam tungkol sa Diyos. So Christian suffering is not an abnormality. It is part and parcel of our Christian life. Dahil
Ang isa sa paraan ng Diyos to make us Christ-like ay walang iba kundi ang pagdurusa. Mga ilang months siguro nakaraan, binabasa ko ito yung last part ng book of John, yung John chapter 21. Nung si Jesus nag-resurrect na, tapos met niya yung apostles, nasa tabing dagat sila. Ang ginawa ni Jesus, ginordain niya si Peter na magpalit sa kanya bilang pastor, di ba? Si Peter na ngayon ang magpastor sa mga kapwa niya apostle. At tinanong ko sarili ko, bakit si Peter? Bakit si Peter? Sa dami-daming apostol. Si Jesus kasi mayroon siyang pinaka-close na apostle, Peter, James, and John. Si John ay kanyang best friend. Kasi si John ay medyo talino. Si James, very aggressive. Peter, pero sabi ko, bakit sa tatlo? Bakit si Peter ang pinili ni Jesus na magpalit sa kanya, magpastor? At binalikan ko yung istorya ni Peter. Sa lahat ng apostoles, sa 12 sila, maliban kay Judas, si Peter ang pinakalpalpak sa lahat. No? Si Peter ang may napakaraming palpak sa kanyang buhay. Anong una niyang palpak? Ang una niyang palpak, sabi niya, maganda ito na nandito kami. Gagawa ako ng isang simbahan para sa iyo, isa kay Moses, isa kay Elijah. Sinigawan siya ng God the Father, "This is my beloved Son in whom I am well pleased. Listen to Him!" Ibig sabihin ng God the Father, huwag mo siyang pangunahan. Hintayin mo siya. Anong pangkapalpakan ni Peter? Nung nakita ni Peter si Jesus lumalakad sa tubig, sabi niya, "Lord, kung ikaw yon, palakarin mo rin ako." Sabi niya, "Halika." So lumakad si Peter at nalubog. Basang-basa si Pedro. Pagbalik nila sa boat, siya lang ang basa. Si Jesus kasi nakalakad sa tubig eh. Can you imagine kung gaano ka-embarrassing yun? Na veterano ka na fisherman, tapos tatawanan ka ng ibang disciple? Ang dami niyang palpak. Pero the worst na palpak ni Peter ay walang iba nung gin-deny niya si Jesus 3 times. Yun ang pinakagrabing palpak ni Peter. Yun ang pinakagrabe. At nung nagsalubong ang kanilang mata ni Jesus, pagkatapos niya i-deny si Jesus 3 times, nagsalubong ang kanilang mata. Nagsalubong ang kanilang mata, naalaala ni Pedro na sinabi ni Jesus, bago magtilaok ang manok, i-deny mo ako 3 times. Nung nagsalubong ang kanilang mata, naalaala ni Pedro, lumabas si Pedro at umiyak ng sobrang tindi na iyak. Dahil na-realize ni Pedro kung ano ang kanyang ginagawa sa kanyang friend. For 3.5 years niya na friend, kin-deny niya. 3 times sa iba-ibang tao. At ang iniiyak ni Peter sa tingin ko, alam niyo kung ano? Bakit mahal pa rin ako ng taong ito kahit kin-deny ko siya? Why does He forgive me? Why does He still love me? Kasi palagay ko every time na magpalpak si Pedro, sinisiraan siya ng mga friends niya. Kasi si Pedro ay very impulsive. Pagsasalita na hindi muna nag-iisip. He is a very impulsive man, tapos padalos-dalos. Pero inisip ni Peter, bakit itong taong ito, grabe nang ginawa ko sa kanya, he still loves me. At ang rason palagay ko kung bakit si Peter ang pinili ni Jesus na magpalit sa kanya bilang pastor, ang palagay ko, because Peter was the one closest to Jesus. Dahil sa kanyang brokenness, na nakita niya ang kanyang suffering, ang kanyang kapighatian, nakita niya wala siyang dapat puntahan at sambahin, kundi si Jesus. Si Jesus. So ang kanyang pagdurusa, ang kanyang kapalpakan, nagladala sa kanyang lapit kay Jesus. At siya ang pinili ni Jesus because Jesus know kung gaano ang pagpakumbaba ni Pedro at kung gaano ang hanga ni Pedro
sa kay Jesus. Ang pagdurusa, undeserved suffering, ay number 1 na ginagamit ng Diyos to draw us closer to Him. It's not success, hindi tagumpay, kundi ang ating mga kapalpakan. It's what draws us closer to the love of God, to the love of Christ. Nagagalak kahit nagdurusa. Nagagalak kahit nagdurusa because kahit nasa gitna tayo ng kagdurusa, there is joy inside. There is joy inside that God loves us. Kahit ganito tayo. Kahit. Ang masaya pa dyan sa lahat mga pagkatapos naging ordain ni Jesus si Pedro na siya na magpastor, nakita ni Pedro si John. Sabi ni Pedro sa kay Jesus, how about him? Bagsak uli si Pedro kasi nakikialam siya sa buhay ng ibang Kristiyano. Ang sagot ni Jesus sa kanya, if I want him to live until I return, what is that to you? Follow me. Ibig sabihin ni Jesus, sundin mo ang pinapagawa ko sa iyo. Huwag mong pakialaman ang plano ko sa ibang tao. Kahit napalpak si Pedro, hindi ni Jesus binawi ang pag-ordain sa kanya bilang pastor ng kanyang tao. Nagagalak kahit nagdurusa. That is the challenge to all of us. Huwag natin takbuhan, huwag natin iwasan ang pagdurusa. Bring it to Jesus. And Jesus will embrace us. At iparanas ni Jesus sa atin ang pag-ibig na hindi mapaliwanag ng salita. Lord, salamat po. Salamat, Ama, sa iyong salita. Salamat sa buhay ng mga kongregasyon ni Pedro. Dahil naisulat, Panginoon, sa iyong aklat na pwede kami magalak sa gitna ng pagdurusa. Kayo, Panginoon, ang kakaalam sa mga kung anong mga pagdurusa ang aming nararanasan sa mga araw na ito. Lord, turuan niyo po kami na hindi namin sayangin ang mga pagdurusa na ito. At sa halip, dalhin namin sa iyong harapan, sa iyong puso. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa hindi namin paliwanag na pag-ibig niyo sa amin. Salamat sa walang humpay na pagtanggap ninyo sa amin sa gitna ng aming mga kapalpakan, sa gitna ng aming mga weaknesses. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Binabalik namin sa kay Kristo ang lahat ng kapurihan. Amen and amen. Salamat sa Diyos sa kanyang salita at sa mga paalala niya na marami tayong dahilan para maging masaya o maging joyful sa kabila ng ating pagdurusa. At talagang tayo ay merong minsan joy na hindi may explain. Pero ito yung joy na hindi nakabatay sa mga bagay ng sanlibutan, kundi kay Jesus po naman. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung artwork ni Rachel, yung si The Letterer, kung familiar po kayo sa kanya. Gusto ko yung ginawa na tuligay tayo ng Diyos. Sabi ko, remember who sits beside you in the storm. Pag naaalala natin kung sino yung kasama natin, pwede tayong maging masaya. At may kasiguraduhan tayo, may kasama tayo at hindi tayo pabababa. Nagdurusa, ngunit nagagalaw. Parte rin po ng ating panambahan ang ating offering. At ngayong umaga din po ay meron po tayong special offering para po sa victims na Typhoon Tino. Ito po ay ipapadala natin sa ABCOM at sila po ang magdadala. Iikot po ni Saniel at Miguel at saka ni Daph yung ating offering.
tayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Dahil tapat ka sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Salamat dahil mabuti ka kahit pa kami nagdulong sa Panginoon. And Panginoon, nagpapasalamat din kami sa mayamang biyaya mo para sa bawat isa sa amin. Basbasan mo po ang lahat ng kaloob nito na magamit para sa iyo lamang, Panginoon, sa mga gawain mo dito sa Lord of Life. Gayun din po ang mga kaloob para po sa mga biktima ng bagyo. Dalangin din po namin na patuloy mo po silang samahan at tulungan sa pagkakataon ng Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Mari po tayo makapatuloy. Para po sa announcements. Every first and third Sunday of the month pa rin po, 8:15 a.m. dito sa Barna Carmen, ang Kids Sunday School. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating prayer meeting. So, sa November 19 po, magkakaroon ng online prayer meeting, 7 p.m. po, via Zoom. Yung last na day of prayer po for this year sa November 22, sa November 22 po naganapin, 7 a.m. naman po. Next week po, service po natin ay 9:30 a.m. pa rin. Si Jason Dayan po ang ating worship leader. Si Dito Raff Aguila naman po ang preacher at ang kanyang text and topic po ay sa John 13:1-17, lumulupot si Jesus para mag-. Pinapaalala lang din po ng council na yung deadline po ng submission ng ating nomination forms ay hanggang November 23. Pero kung nakapagsulat na po kayo, maaari po ninyong ihulog na sa Dropbox. Ilalabas na lang po namin mamaya. Ayan po. Meron po ba tayong mga bisita? Ayan naman po. Although hindi first time, muli po kami nagagalak na makasama kayo, Pastor Joel and Ate Mercy. Ayan po. Mag-sit tayo po tayong lahat para po sa election. Manalangin tayo. Salamat Panginoon muli sa inyong pagtuturo sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon Diyos na pwede kaming magalak in spite sa mga pagdurusa o pag-uusig o problema ang dumaraan sa aming buhay dahil alam namin na mayroon kaming Diyos na nasa tabi namin at na nasa buhay din namin Panginoon Diyos. At nakikita at makikita sa bawat isa sa amin na kami mga inyong mga alagad. Salamat sa katotohanan na ito, Panginoon Diyos, na pwede namin pamuhay ang inyong salita na nagsasalita sa bawat isa sa amin. Pusin mo kami, Panginoon Diyos, na may bahagi ka pa sa mga tao hindi pa lubusan nakakilala sa inyo. Pinapupurihan ka namin, Panginoon. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Ang salita ni Kristo, hayaan niyong lubusan manatili sa inyong puso. Turuan niyo at paalalahanan ang isa't isa na may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang iyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Hesus. At sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos. Ama. Amen. Manatili po kayo na tayo para sa closing. Ayan. Bago po tayo maghiwa-hiwalay at magkamayan, magkumustahan, muli po tayong umawit para sa ating Panginoon. Let us rejoice. Yan.